Hi. We're back. And let's talk about Moving on, and forgiveness. How do you move on? How do I move on? Tatanggapin mo na nangyayari yun. Acceptance. Acceptance talaga. Acceptance Kasi talaga. ang hirap talaga. Pero mahirap kasi dumaan agad sa acceptance. So, kailangan mo nang maramdaman yung... May ano ka muna. For me, before I go to moving on, bargaining. Yung bargaining is like parang pinaglalaban mo muna. Like parang inaano mo ginagawa mo pwede pa ba? Sinabi sa akin na, tagal-tagal mo na nag-move on. Ganon. Tapos sabi ko, di good for you kung mabilis kang makamove on. Kasi magkakaiba naman tayo, Kaya hindi talaga madali. Kaya minsan pag sinasabi, nakamove on na ako. Kasi okay, sige. Kasi minsan sinasabi na natin, even. Pero may mga tao na hindi dumadaan sa bargaining, pero dumadaan sa in denial na parang, naka-move on na ako, kaya ko to na parang hindi na nila ipipilit. Which is sometimes good, sometimes bad. Minsan toxic trait yun ng iba kasi pag sinabi nilang naka-move on na ako, ganyan-ganyan. Pero yung totoo, gumagamit sila ng ibang tao to move on. Like, kunyari, for friends, kunyari, FO na kami, ganyan. Para masabi kong kaya ko, naghahanap siya ng ibang friends para gumihin. Ako talaga, sa totoo, like sinabi ko nga sa'yo before, happy naman talaga ako sa mga kaibigan ko. Hindi naman, wala namang pagpapanggap yun. Pero, ang mali ko lang talaga, inaamin ko naman, dami naman nagkasabi na, alam mo yung kinukumpara ko na pag hindi ko nag-get yung standard ko, sasabihin ko na, hindi kaya gawin ganito Ang dami kong say. Tapos, nakakalimutan ko na magkakaiba pala talaga yung tao. Tapos, parang hindi nila deserve na ikumpara. Alam mo, ito na yung kaya kong ibigay So, sobrang mali nun talaga. Hindi may iwasan. Which is yun yung toxic trait. Oo. Tapos sasabihin sa akin, ginagamit, ang dami ko na din na ginagamit mo lang sila Tapos, minsan, napapaisip din ako sa sarili ko na, oo nga, nung bumalik yung isa, wala na akong pakialam sa inyo. Pero totoo naging masaya ako sa kanila, pero baka siguro. Iba lang talaga yung level nung best friend mo talaga sa mga kasama mo lang gumimik pagka hindi ka okay. Kasi alam mo, ang tawag kasi doon, may mga phases of friends kasi, like me, may mga kaibigan talaga ako na for gimikan lang, na for serious matter, na for school lang, hanggang school lang. May mga ganun naman kasi talaga. So, dapat, sa mga taong ganun, tanggap na nila yun. Kasi, yung mga mature na tao na alam yung worth and level nila, like me, ako sobrang secure ko sa sarili ko. Hindi ako yung parang, gusto ko ako yung the best. Gusto ko ako yung best friend mo lagi. Gusto ko ako yung, sa akin umiikot yung mundo mo. Ganon. Hindi ako ganong tao. Depende sa kung sino ka. Naging ganon din ako, pero ang pangit pala ng ganon. So, parang makasarili at the same time, parang, alam mo yun, parang, ang self-centered mo, which is wrong. Dapat hindi ganun. Kasi, bukod sa, ako kasi may boyfriend kasi ako. So, parang feeling ko, bakit kailangan mo pa ba ng kaibigan na babae or lalaki man lang? Alam mo yung gusto ko pag, kunyari, nag-ML siya, So, parang sasabihin ko, kakul mo na ako, nag-ML ka pa. Dapat pagkakul mo ko, ako na lang, oras ko na lang. May time na dapat ganun talaga kasi, syempre, minsan na lang makapagkausap. Pero alam mo yun, hindi mo siya mapipigil kasi na magkaroon ng mga ibang kaibigan na hindi lang sa'yo talaga umiikot yung mundo niya. So, that means parang hindi mo dapat ipilit sa isang tao na gawin kang mundo niya, na parang gawin kang alam mo, sobrang, ayun, ayun, sa pinagsisisihan ko talaga. Kaya parang, sa ikabubuti ng iba, ng mga nakikilala mo, mga bagong kaibigan, mas okay na mag-isa. Yung context naman kasi nung friendship niya with that people is sobrang toxic din kasi talaga. More on plastikan, more on gamitan, more on
gimmickan lang, tapos wala silang mga emotional intelligence. So, like, makukumpara mo talaga din kasi na kahit na ako sa sarili ko, aminado ko na parang kahit naman ako sa level niya, parang maikukumpara ko rin naman talaga. Kasi, isipin mo yun, nasa inuman kayo para okrayin ka na. No, bakit parang you're still yearning for that person eh nasaktan ka niya? Kasi alam mo, yung mga ganong tao, like yung mga brokenness ng ibang tao, hindi mo na dapat siya hindi sa i-bring up, okay lang na pag-usapan eh. Pero yung parang kutsain mo, yung parang okrayin mo siya na ayoko hindi na magagawa. Napaisip ako na, shit, but dumating sa point na ganun. Eh, hindi ko alam kung alam mo to, pero feel ko alam mo. Yung nasaktan nga ako, physical. Knowing ko na. Kasi, parang, ang OA lang na... kwento mo sa kanila, ilang buwan na kayong magkakilala. Ayun, yung friend ko na yun. Kailan ba? Wait lang. I don't know. Kailan may kakilala? Kasi 2 months. 2 months. Sobrang okay niya. Matalino. Kasi, eto, ako na lang magkakwento. Hindi ko yung guy kasi na yun, parang nadala siya ng talino niya, ng intelligence niya, ng emotional intelligence, political awareness, lahat ng kind of intelligence about sa humanity. Ganon. Ano siya, matalino siya, tapos parang dahil doon, parang sikat-sikat siya sa mga bakla, ganyan. Which sa circle namin. Oo, which is mga tropa-tropa niya. Tapos, ito, syempre parang naging napupuri na, perfect siya. Parang alam mo yung, siya yung main character ng circle. Yung parang pag dinikita mo siya, lahat sa'yo nakatingin. Like, kasi talaga siya bet for her. Like, hindi lang for her, like, for me, parang, seryoso ba? Gusto ko malaman yung mga, niyan. Ganyan, sabi ko, totoo ba? 1v1 kami ng Kasi parang for me, bakit ganun? Parang ang laki ng ulo niya. Yun yung dating agad sa akin. Parang feeling niya yung siya yung pinag-aagawa ng circle. Tapos ako parang, kasi parang nakakapagod makipag-agawan kasi sanay ako sa ako yung number 1. Oo, gets ko naman. So, bakit ako makikipag-agawan? Mas pogi pa dyan yung best friend ko. Parang, ayun nasa isip ko, parang alam mo yun, hindi ako... Kasi syempre, grabe na yung standard ko sa friendship before. Hindi ka para makipaglabanan for emotional intelligence na kahit hindi ako, treatment. Parang kahit hindi ako favorite yun, may taong favorite ako. Para sa akin, ang bait niya na, tapos kababes ko. Diba? Kababes kita. So, gusto ko na maging kaibigan na hindi ko naman alam na marami palang mata sa circle natin na alam mo yun? Parang hindi na. Oo, na parang, to the point na magiinom sila tapos hindi ako invited. Circle tayo. Kompetensya. Oo, tapos ako, syempre, nafe-feel ko yun. Napapansin na din ng iba. Tapos, sasabihin niya na parang, ako, yung nakikipagkompetensya dun sa tao. Sabi ko, alam mo, talino mo pero bobo ka eh. Di mo ba napapansin? Parang ako lang, sa kanya, kakaagawan, kakapuri, ganyan. So, parang ang naging dating, since lumaki yung ulo niya, parang feeling niya, dapat pakinggan na siya every time. Pero ito yung unang unang beses. Yung unang supportive pa siya sa akin. Tapos, unang beses nun, tinanong niya ako, sino pipiliin mo? Sure ako. Tapos, sa inuman kami. Sure ako yung best friend mo. Yeah. Tapos sabi ko, hindi ako nagsasalita pala. Wala akong sinabi. Hindi ako nagsasalita kasi nga, alam niyo kahit hindi kayo okay. Sino. Oo. Ba't kita pipiliin? My God. Oo. 2 months mo palang kilala. kahit 2 months. As in, ano mong pinagsawaan natin? Hindi nga tayo nagsama sa isang bahay ng 24 hours. Ba't kita pipiliin? Tapos sabi ko na, ayaw nga na magsalita. Ganon. Parang, hindi ko sagutin yung tanong nyo. Ganon. Kasi pinipilit nila ako eh. Kesa may masaktan. Oo. Tapos, parang nainis siya nun. May VM ako nun. Hindi ko na alam. May VM ako nung umiiyak ako na pinipilit ko siya na parang kausapin mo ako. Tapos nagagalit siya kasi hindi ko siya pinili.
kailangan piliin ko siya. Oo. Tapos sabi ko nun, Dapat walang ibang choice. Oo, dapat siya lang. So, sabi ko, ayun nga, wag na lang pag-usapan. Tapos sabi niya, wag na daw pumunta ng birthday niya. Totoo ba? Sumiyak na. Umiyak kasi natatakot ako mag-isa. Kasi after nun, for sure, wala na akong kaibigan. Tapos, umuwi ako ng bahay. Umiyak ako. As agul-gul. Kasi nga, alam mo, wala ka na. Wala na yung best friend mo, wala pa yung family mo, tapos pati sila. Parang, hindi naman sa ginagamit ko sila, pero source of happiness. Yeah. Na sinabi mo sa akin, mas pipiliin kita kaysa kay na 10 years best friend mo. Ako parang, alam mo nung sinabi niya yun sa akin na, mas pipiliin kita over dito kay na 10 years best friend ko. 10 years yun. Oo, sa bagay hanggang din Tapos ayun parang, ginanon niya. Alam mo, instead of ma-feel mo na na-flutter ka, mas ko pa na, ang sakit na parang, totoo ba? Hindi dahil kamag-anak ko yung friend niya na yun, ha? Kamag-anak ko kasi yung friend niya na yun. Hindi dahil kamag-anak ko yun. Nasaktan ako kasi alam mo yung, ang tagal yung naging magkaibigan. Sa totoo lang. Hindi sa hawa ng Hindi talaga yan. As in, natatawa na lang talaga ako yung best friend ko before sinabi na, hindi ka kasama sa mga best friend ko kasi, hindi pa kita kaibigan ng 5 years. 5 years? Sabi ko, sobrang kulang pa ba? Ayun, yung about sa relationship, parang sa kanya nga umikot yung mundo ko. Parang gusto ko, na gusto ko ganito ibigay mo. Since parang nakulangan ako sa pagmamahal sa attention dahil nawalan ako ng kaibigan and I have so many problems dealing with my family. Parang sa kanya ko, inuobliga na ibigay lahat ng gusto kong makuha. So parang siya, bakit? Parang nakakapagod na. Puro sa akin lang. Explore. Make friends. Go out. Parang ganun siya. Tapos napagod siya kakaganon sa akin. So naghiwalay kami for the meantime. For cool off, parang ganon. Focus muna tayo sa sarili natin. Nung time na yun, parang feeling ko mas kailangan kita ngayon. Ba't kailangan mo akong iwan? So ang nangyari nun, hindi ako lumabas ng bahay for kahit exam ko noon 2 weeks. Tapos 3 days akong hindi kumain. Totoo, maniwala man kayo o hindi, tubig, pagkain, hindi ako umiinom, hindi ako kumakain. So nakita ko ng nanay ko noon, nalaman niya sa kuya ko na, nung time na yun sa kuya ko na bahay ako nagsistay. Nung time na yun yung kuya ko tsaka yung girlfriend at anak niya. Umalis sila, nagstay sila sa bahay ng parents ng girlfriend niya. So, mag-isa ko sa bahay. Sabi niya, hindi lang malabas si Nixel. Walang kasama yun doon. Walang wifi doon. Paano niyo nakakausap? Hindi raw nila alam. Wala silang balita sa akin. Hanggang sa sasampay ako nung araw na yun. Yun lang yung day na ginanahan ako. Hindi ako ginanahan actually. Parang pinilit ko yung sarili ko na nakakaawa ako. Walang makakatulong sa akin. Try ko. Kasi sobrang dinasal ko noon. Pag-isip ko na lang ganun yung naisip ko. Tapos, ayun. Nagsasampay ako, tapos parang sabi ng tita ko, yan nangyari sa'yo, ganyan. Tapos yun, inaya ako mag-inom. Hindi kami rin okay ng mama ko nun, kaya ako nasa bahay ni kuya. Tapos ayun, nagsa na pag-usapan. Tapos, ayun, sabi ng mama, naawa na ako sa'yo, kumain ka na. Nagmamakaawa siya sa akin. 2 sandok ng pansit, promise, di ko nakakalimutan yun. 2 subo ng pansit. Nasumuka ako. Nagkaroon na ako ng eating disorder. Sinusuka ko na. Tapos exam ko, nalaman niya, hindi ako pumasok. Tapos, ayun, sabi niya, pumasok ka na, please, ayusin mo yun. Alam mo yun? Ganun, parang, kumbaga, mahawa ka sa sarili mo. Naiintindihan ko yung rason niya, pero for me, parang ang sakit lang. Tapos, ayun, pumasok ako ng araw na yun. Sabi ko, gusto ko siya makita. Same day, nagkabalikan kami after I beg. Tapos, hindi naman beg to the point na I want you back, na ganyan. Oo, siguro dumating sa point na gano'n, pero hindi naman siguro siya nakipagbalikan dahil sa awa. Naniniwala akong mahal niya talaga ako. Tapos, ayun nga, nagbalikan kami same day. Tapos, ayun, parang naisip ko na okay, naliwanagan na ako na parang ngayon sa sarili ko, wake up call ko pala yun, na focus sa sarili, laban. Ikaw? Ako, siguro,
nagtataka din ako bakit ang bilis ko magpatawad. Ay, yung kay sa lahat. Yung kay Doon ko naisip na, shit. Ano mo yun, sinira mo yung buhay namin, pero bakit kita kinakausap? Tapos bakit, alam mo yun, minsan nagtataka na din ako sa sarili ko, bakit ako ganun? Na hindi naman tama, kasi tao tayo, normal lang na magalit tayo, normal lang tanim tayo ng sama na loob, pero bakit parang ganun kadali sa akin kumausap ng taong sinira yung buhay ko. Yung best friend ko nasa church kami, Christian. Tapos, before kami pumunta doon, binabanggit ko yung alam ko na verse, yung love. Love is patient, love is kind, does not envy, does not boast. Tapos, nung pumunta kami, ay, yung topic. Ano na yung love? Sabi niya, nangihanap ang ilinan. Yung parang, sabi niya, huy, di ba? Binabanggit mo lang yun kanina. Sabi ko, galing no. Tapos, ang pinaka-highlights ng time na yun yung it keeps no record of wrong. Si God, once na pinatawad ka niya, wala na yun. Kasi di ba sa atin, pinatawad kita pero, alam mo yun, hinahanap pa rin tayo, no? Nagawa mo to eh. Parang minsan, kung ginajudge mo ako na mabilis na magpatawad, ganun talaga akong tao. Kasi kataka ko, ba't ako ganun? Kahit sabihin kang marupok. Grabe, oo. Hindi ko alam, mawawala yung galit ko. Galit ako ngayon, pero ang bilis niyang mawala. Hindi ako naging madamo sa forgiveness. At alam ko lahat ng tao na sasaktan ako sa future, mapapatawad ko pa rin kayo. Inuunahan ko na kayo. Before nyo gawin sa akin yung mga mali na yan, pinapatawad ka. Alam ko, papatawarin ko kayo ganun. Tapos yung mama ko, parang she knows everything. Nakita niya akong paano umiyak. Nakita niya kung paano ako magalit. Alam kong nasasaktan siya kapag nasasaktan ako. Pero, nung chinat niya ako na, kahit anong gawing masama sa'yo ng mga yan, binagit niya yung mga friends ko, nakasakit sa akin. Parang palagi mong piliin. Parang, alam mo yun, wait lang. Anong pagkakasabi niya na parang, pwede kang magalit, pwede kang magtanim ng sama ng loob, pero dapat marunong kong magpatawad. Kung alam mo, baka siguro kaya akong mabilis magpatawad kasi nanay kita. Parang ano yan. Kasi lumaki ako na mapagpatawad yung mga tao nasa paligid ko. Baka siguro ganun din ako. Sa akin mali. Mas nagmamatter yung love.